Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Batangas na nasalanta rin ng bagyong Krising at Habagat. Nandiyan din siyempre yung operasyon sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga nawawalang mga sabongero. At naroon po ang ating News 5 correspondent Rainiel Pawid. Rainiel, anong balita dyan? Malakas ba ulan? Lord Denise, magandang hapon na 3 araw ng na walang tigil nga yung ulan dito. Magdamag rin for the past weekend yung naranasan natin na malakas ang ulan. At dahil nga dyan ay suspendido na naman itong search and retrieval operation doon sa mga nawawalang sabongero doon sa Laurel. Sa may bahagi pa rin yan ng Taal Lake. At sinabi ng PCG na kung ganito yung mangyayari ay posibleng araw na ma-extend yung operasyon nila sa mga susunod na araw. At sa Laurel pa rin, kanina yung doon sa Barangay Bugaan ay umapaw na yung ilog. At yung ilog na yan ay meron ng kalsada o tulay na nagkukonekta naman doon sa poblasyon. At nung kaninang bandang 9:00 ay yung ilang mga tao ay pinilit na lang itawid yung kanilang mga sasakyan o yung iba naman ay lumakad na lang pero sa tulong ng mga Coast Guard na umantabay para nga hindi na rin sila magtuloy-tuloy doon sa ilog. Bandang 11:00 ng umaga ay dumating na yung backbone ng local government unit at ng PCG para nga alisin yung mga nakabarang troso doon sa may ilalim ng ilog. At ngayon, Lord Denise, patungo naman tayo doon sa may bayan ng Lian dahil nakakuha na tayo ng impormasyon na hanggang tuhod na raw yung baha doon nga sa may National Highway sa bahagi ng Barangay Balibago. Lord Denise. Alright, Rainiel, kung di ako nagkakamali, nadali rin sa huling malakas na bagyo yung mga areas na nabanggit mo, lalong-lalo na yung Laurel, kung di ako nagkakamali. Ano? Laurel. Oo. Pati Yes, tulay. tama, Lord. Yan, yung sa Laurel, ayan yung mga una, nagkaroon na ng preemptive evacuation nitong weekend at 21 pamilya nga na naninirahan malapit doon sa Lawa yung inilikas na. Dahil simula pa nung bagyong Christine noong October 2024, last year lang, sila yung mga heavily affected families dahil mismong wash out talaga yung kanilang bahay. So ngayon, bagya pa lang umulan, ay maging sila cooperative naman dito sa mga rescue team dahil nga may trauma pa rin sila. No? Pero sa ngayon, yung PDRMO ng Batangas ay naglilibot hindi lamang sa Laurel, kung hindi doon sa ilang mga bayan na prone din naman sa mataas na pagbaha at landslide. At nakakuha rin tayo just right now na may information doon sa Talisay, sa Barangay Balas, na nagkaroon ng landslide. Pero fortunately, wala na mga naapektuhang residente. At ngayon nga yung rescue at clearing team ay nandoon na para i-change so naman itong mga humambalang na puno doon sa kalsada. Lord. Alright, mag-ingat kayo ng iyong team, ang ating News 5 correspondent dyan po sa Batangas, Rainiel Pawid. Thank you, Rainiel. Ingat kayo.